Nasa isang tahimik na bayan sa Batangas kami ng asawa ko, si Nathan, para magbakasyon sa bahay ng kanyang mga magulang. Ako si Lyra, isang simpleng babae na hindi inaasahang masasapul sa isang sitwasyong magpapabago sa buong mundo ko. Sa bahay nila, mainit ang pagtanggap ngunit may kakaiba sa tingin ni Mang Jose, ang ama ni Nathan, sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito i-interpret, kaya inisip ko na lang na baka galing iyon sa pagiging masyadong protective niya sa anak niya. Isang araw, umalis sina Nathan at ang kanyang mga magulang para bisitahin ang mga kamag-anak nila sa Laguna. Naiwan lang ako sa bahay para magpahinga. Habang nakahiga ako sa kama ni Nathan, narinig ko ang tunog ng sasakyan na pumapasok sa driveway. Nang tingnan ko sa bintana, nakita ko si Mang Jose na bumaba ng kotse, dala-dala ang isang bag, nakalimutan ko pala ang ilang gamit, sabi niya nang pumasok siya, may ngiting parang may sikreto. Hindi ako magtatagal dito, aalis agad bukas ng umaga. Huwag kang mag-alala, hindi kita aabalahin. Hindi ko naman inaasahang mag-iisa kami lang sa bahay, kaya medyo kinakabahan ako. Alangan naman akong umalis sa kwarto ni Nathan kasi baka magmukhang may tinatago ako, kaya nagpa siya akong manatili. Pero may kumatok sa pinto. Si Mang Jose iyon, may paanyaya na kumain kami sa kusina. Medyo nagdadalawang isip ako, pero hindi naman ako pasaway kaya sumunod ako. Habang kami ay nag-uusap sa hapagkainan, napansin kong iba ang tono niya, hindi na parang ama na nakikipagkwentuhan lang. Alam mo, Lyra, sabi niya, swerte si Nathan na may katulad mo. Hindi madali ang makahanap ng tao na tunay na nakakaintindi sa kanya. Napangiti ako, bahagyang nahihiya, pero natuwa sa sinabi niya. Salamat po, mabuti naman siya, tugon ko. Ngunit biglang may sinabi siyang bumaliktad ang lahat ng nararamdaman ko. Minsan, pakiramdam ko hindi niya kayang pahalagahan ang tunay na halaga mo. Ang mga salitang iyon ay parang tinulis sa dibdib ko. Ano kaya ang ibig sabihin niya? Naglakad ang usapan sa mga bagay na hindi ko inaasahan, mga lihim na parang gusto niyang malaman. Pwede ba kitang tanungin ang isang bagay? Tanong ko, pilit pinagpipilitan ang pagiging kalmado. Sinasabi ba ni Nathan ang mga bagay tungkol sa akin na hindi ko alam? Tumingin siya sa akin ng seryoso. Siguro nga, pero kung sasabihin ko sa'yo, kailangan mo ring sabihin sa akin ang isang bagay tungkol sa kanya na hindi ko alam. Deal? Napailing ako, pero pumayag. CJ, deal. Nagsimula siyang magkwento tungkol kay Nathan, na sa kabila ng tapang na ipinapakita niya, matagal siyang natatakot sa mga desisyon, sa pagpili ng landas sa buhay, pati na sa pag-ibig. Kaya siguro sobrang pinagsisikapan niya ang relasyon niyo. Takot siyang baka may makahanap ka ng mas mabuti kaysa sa kanya. Hindi ko alam kung paano tumugon kaya ngumiti na lang ako at umimik. Nang ako naman ang tinanong, kinailangan kong aminin ang isang bagay na matagal ko nang itinatago. Minsan, pakiramdam ko bata pa si Nathan, sabi ko, halos bulong. Napatingin siya sa akin ng matagal at sabi niya, ngunit sa'yo, Lyra, hindi dapat ganun. Ikaw ay espesyal. Napangiti ako sa sinabi niya, kahit pa may kaba sa dibdib. Biglang nagbago ang usapan, nag-alok siya ng isang laro, isang itotoo o gawin na may halong biro at tensyon. Kung ayaw mong sumagot ng totoo, may gagawin kang kapalit, sabi niya, at napangiti akong parang bata ulit. Nang tanungin niya kung gusto ko bang umalis sa sanitan, ang bayan namin, natahimik ako. Alam kong hindi ko dapat sagutin iyon, kaya nag-pass ako at napasaya siya. Sige, ikaw naman. Ano ang pinakaloko mong ginawa para sa isang mahal sa buhay? Tanong ko. Natawa kami sa mga kwento, pero nangyari ang isang tanong na sumaksak sa dibdib ko. Naranasan mo na bang magustuhan ang isang tao na hindi mo dapat gustuhin? Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Ngunit nang pumayag akong harapin ang laro, hindi ko inakala kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga kamay niya sa balikat ko habang papunta kami ng kusina ay parang may kakaibang kuryente. Sa bawat hakbang, tumitibok ng mas mabilis ang puso ko, at hindi ko alam kung dahil ba sa laro o sa ibang dahilan. Ang susunod na hamon, hanapin ang asukal na may nakapiring na mata. At sa bawat sandali, naramdaman kong mas lalong lumalapit si Mang Jose. Ang kanyang mga titig, ang mga ngiti niya, ang bawat salita, lahat ay nagdadala ng kakaibang init na hindi ko inaasahan. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, may isang tanong siyang bumagsak sa akin na parang kidlat. Ano ang paborito mong posisyon? Hindi ko mapaniwalaan ang narinig ko. Nakaramdam ako ng init sa pisngi at panlalamig sa katawan.
hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. At sa isang iglap, ang laro ay naging isang bagay na mas malalim, mas mapanganib. Ang mga hangganan na inaakala kong hindi dapat tawirin, unti-unting naglaho. At sa isang halik na hindi ko inaasahan, nagbago ang lahat. Ngunit habang ang gabi ay nagtatapos, ang bigat ng lihim na ito ay bumabalot sa akin. Paano na kami ni Nathan? Paano na ang aming pamilya? May mga tanong na hindi pa nasasagot, mga sugat na hindi pa naghihilom. At sa dilim ng gabi, may isang aninong pumapasok sa isip ko, isang lihim na maaaring magwasak sa lahat ng alam ko tungkol sa pagmamahal, katapatan at katotohanan. Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mga lihim na mas malalim pa kaysa sa inakala ko. Handa ka na bang malaman ang katotohanan? Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko maiwasang maglakad-lakad sa balkonahe ng bahay nila Mang Jose, habang ang malamig na simoy ng hangin sa lian, Batangas ay tila nagpapalamig din sa naglalagablab kong damdamin. Suot ko ang aking puting blusang may manipis na tela, bahagyang sumasayaw ang hangin sa mga kurba ng aking katawan, at ang maikling itim na palda ay humahaplos sa aking mga hita sa bawat pag-ikot ko. Sa paa ko ay ang simpleng sinelas na may floral print. Hindi ko pa rin kinukuha ang mga sapatos dahil parang gusto kong maramdaman ang lupa sa aking mga talampakan, kahit na malamig. Parang pelikula ang eksena sa harap ko, ang mga ilaw mula sa mga poste sa kalsada, ang mga dahon na umiindak sa hangin, at ang mga bituin na nakatitig na parang may gustong sabihin. Pero sa puso ko, may unos na hindi maipaliwanag. Ang bawat sandali kay Mang Jose ay parang isang apoy na unti-unting naglalagablab sa loob ko, kahit alam kong bawal. Kinabukasan, bumalik si Nathan mula sa Laguna. Nasa kanya ang saya ng isang taong nakapagbakasyon, pero may tinatagong pagkabalisa sa mga mata niya. Nakasuot siya ng kanyang paboritong polo shirt na kulay asul at maong na pantalon na ipinapakita ang kanyang matipuno at medyo kayumangging katawan, para siyang modelo sa isang lokal na kaganapan sa bayan namin. Napansin ko na madalas siyang tumingin sa akin sa kakaibang paraan na parang may gustong sabihin pero hindi niya masabi. Habang naghahanda ako ng almusal sa maliit nilang kusina, naramdaman kong may mga matang nakatingin sa akin mula sa likod. Si Mang Jose pala iyon, nakatayo sa pintuan, suot ang simpleng puting polo at kulay kayumangging slacks. Ang kanyang buhok, na medyo pumuti sa gilid, ay nagbibigay sa kanya ng isang dignified na aura. Ngunit sa mga mata niya, may kakaibang apoy na hindi ko pa lubos maintindihan. Lira, gusto kong magpasalamat sa pag-aalaga mo kay Nathan, sabi niya, habang may ngiti na tila may tinatagong lihim. Alam mo, napakahirap ang buhay minsan, pero may mga bagay na hindi natin inaasahan na magpapabago sa atin. Natawa ako, medyo kinakabahan. Salamat po, Mang Jose. Gusto ko lang siguraduhin na masaya si Nathan dito. Alam ko, sagot niya, tumango. Pero minsan, ang tunay na saya ay dumarating sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Napatingin siya sa akin ng matagal, parang sinusubukang basahin ang kaluluwa ko. Hindi ko alam kung dapat akong matakot o masiyahan. Pero alam ko na ang buhay ko ay unti-unting nagiging isang laro na puno ng mga patibong at lihim. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay ang malinaw. Ang bawat sandali sa piling nila ay may katulad ng kuryenteng dumadaloy sa pagitan namin, isang apoy na hindi ko na kayang pigilan. At sa bawat ngiti ni Mang Jose, may halong pang-akit at babala. Bago ako umalis sa kusina, napatingin ako sa salamin sa tabi ng pinto. Nakita ko ang sarili ko, ang mga pulang labi na bahagyang nakangiti, ang mga matang maihalong takot at pagnanasa, at ang katawan ko na tila naghahanap ng sagot sa gitna ng lahat ng ito. Lira, bulong ko sa sarili ko, ano ba ang nangyayari sa'yo? At sa likod ng mga tanong na iyon, ang gabi ay naghanda ng mas malalalim pang pagsubok na hindi ko pa alam kung kaya kong harapin. Sa susunod, haharapin ko ang isang desisyon na magbabago sa lahat, isang pagtuklas na magpapasiklab ng apoy sa pagitan ng tatlo naming tao. Handa ka na bang makita ang tunay na kulay ng mga lihim? Habang papalalim ang gabi sa maliit na bayan ng Lian, hindi mapigilan ng mga mata ko na magpikit-pikit tuwing naaalala ko ang mga sandaling iyon kasama si Mang Jose. Nakaupo ako sa sala ng bahay nila, suot ang aking kulay rosas na kamisol na may manipis na strap at ang mahaba kong palda na gawa sa malambot na tela na umaagos sa aking mga hita tuwing ako ilumalakad. Sa paa ko, ang pulang tsinelas na may mga bulaklak na disenyo, na para bang sumasabay sa tibok ng puso ko na ngayon ay hindi na mapakali. Dumating si Nathan, dala ang isang bag ng mga pasalubong mula sa Laguna,
mga tsokolate, kape na gawa sa Benguet, at mga lokal na delicacies na paborito niya. Nakasuot siya ng puting t-shirt na medyo masikip sa kanyang katawan, na nagpapakita ng kanyang mga braso na may bahagyang kalamnan at maong shorts na halos abot ni. Napansin kong may kakaibang pagtingin siya sa akin, parang may hinahanap na sagot sa mga mata ko. Lira, tawag niya ng malumanay, kumusta ka na? Parang may iba kang iniisip. Napangiti ako, pero may halong kaba. Ayos lang naman, na't medyo pagod lang sa biyahe mo eh. Ah, ganun ba? Sabi niya habang lumalapit at iniabot ang mga dala niya. Alam mo, gusto kitang yayain na lumabas tayo mamaya, maglakad-lakad sa tabing dagat. Parang ang tagal na nating hindi nagkakasama ng ganito. May halong pag-asa ang tinig niya at hindi ko maiwasang maantig. Ngunit bago pa man ako makasagot, may kumatok sa pintuan. Si Mang Jose iyon, suot ang kanyang maong na pantalon at isang simpleng polo na kulay asul. Ang kanyang mga mata ay tila mailihim na tinatago, at sa bawat hakbang niya papasok sa loob, parang lumalalim ang hangin sa paligid. Pasensya na sa abala, sabi niya habang tumitingin kay Nathan, pero may nais akong kausapin si Lira ng pribado. Nagulat ako, pero hindi rin ako nakatakas sa tingin ni Nathan na parang maihalong pag-aalala. Naglakad kami ni Mang Jose papunta sa veranda, kung saan ang mga ilaw ay mahina lamang, at ang malamig na hangin mula sa dagat ay humahaplos sa aming mga balat. Lira, panimula niya, alam kong naguguluhan ka. Ako rin. Pero may mga bagay na kailangang sabihin. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay kumikislap sa ilaw ng buwan, ang aking buhok ay maluwag na bumabagwis sa hangin, habang ang mga hikaw kong perlas ay kumikislap sa bawat galaw. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Jose? Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari, pero may mga damdamin din ako na matagal kong itinago. Hindi ko sinasadya na masaktan ka, o si Nathan. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may bigat na hindi ko mawari. Minsan, ang puso ay hindi sumusunod sa tama o mali. Napahawak ako sa aking dibdib, tila may apoy na nagsisimulang magliyab. Mang Jose, hindi ko maintindihan ano ba talaga ang nangyayari. Paano nangyari ito? Mumiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay maihalo ng lungkot at pag-aalinlangan. Lira, alam mo ba na minsan, ang pinakamahirap na laban ay ang laban sa sariling puso. Minsan, ang pagmamahal ay nagdadala ng mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Hindi ko alam kung dapat akong umiyak o magalit. Ngunit sa isang iglap, naramdaman kong lumapit siya, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa aking mga balikat, ang init ng kanyang balat ay dumaloy sa aking mga ugat. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ang matindi, parang nagnanais magpaliwanag ng isang lihim na matagal nang nakatago. Lira, bulong niya, hindi kita kailanman gustong saktan, pero ang mga pangyayaring ito ay bahagi ng isang kwento na kailangang isalaysay. Nagulat ako sa bigat ng mga salita niya. Hindi ko alam kung saan ako lulugar sa mga pangyayaring ito, pero isang bagay ang malinaw, hindi na ako makakabalik sa dati. Sa likod ng mga alon sa dagat, narinig ko ang mga hibik ng puso ko, at sa dilim ng gabi, may isang lihim na unti-unting sumisilip, naghihintay na mabunyag. Sa susunod, isang lihim mula sa nakaraan ang maglalantad ng isang hindi inaasahang koneksyon na magpapabago sa aming lahat. Handa ka na bang tuklasin ang nakatagong kwento sa likod ng mga ngiti? Hindi ko malilimutan ang umagang iyon sa bahay nila Mang Jose. Nakaupo ako sa maliit na balkonahe, nakasuot ng kulay lavender na blouse na bahagyang nagbubukas sa aking balikat, at isang maong na palda na umaabot hanggang sa tuhod. Ang aking mga hikaw na ginto ay kumikislap sa sikat ng araw, at ang mga pulang sandalyas ko ay nagbibigay ng kakaibang alindog sa bawat hakbang ko. Ngunit sa kabila ng aking hitsura, ang isipan ko ay magulo, parang bagyong hindi ko inaasahan. Biglang dumating si Nathan, suot ang kanyang puting polo at itim na pantalon, ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at kaba. Lira, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya ng mahina. Tumango ako, alam kong may mahalagang sasabihin siya. Lumabas kami sa likod ng bahay, sa ilalim ng matandang puno ng mangga na may mga dahong sumasayaw sa hangin. Alam mo, simula niya, may mga bagay akong natuklasan tungkol sa aking ama na hindi ko inaasahan. Huminga siya ng malalim at tila nag-iisip bago ipagpatuloy. Hindi lang siya basta ama sa akin, may mga sikreto siya na dapat kong malaman. Napatingin ako sa kanya, ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ano iyon, Nathan? Tanong ko, pilit pinipigil ang kaba.
May mga lihim siya mula sa nakaraan, mga bagay na maaaring magpaliwanag sa mga nangyayari ngayon, sagot niya, habang hawak ang aking mga kamay. At kailangan nating harapin ito magkasama. Habang nag-uusap kami, biglang napansin ko ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng mesa sa gazebo. Ito ay yari sa kahoy, may mga ukit na parang mga alon ng dagat. Nilapitan ko ito at dahan-dahang binuksan. Sa loob, may mga lumang litrato, mga sulat, at isang maliit na kwaderno. Anong mga ito? Tanong ni Nathan, lumapit sa akin. Hindi ko alam, sagot ko, habang nilulubog ang mga daliri ko sa mga pahina. Ang mga sulat ay nakasulat sa lumang Tagalog, may mga pangalan na hindi ko pa naririnig, mga pangalan na tila konektado sa pamilya nila Mang Jose. Napansin ko ang isang litrato, isang batang lalaki at babae na magkahawak kamay sa tabing dagat, ang mga ngiti nila ay puno ng pag-asa at lihim. Parang may kwento dito na hindi pa tapos, bulong ko. Tumango si Nathan, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan nating alamin ito, Lyra. Para sa atin at para sa pamilya. Habang tinitingnan namin ang mga dokumento, naramdaman kong may isang bagay na unti-unting bumabalot sa amin, isang misteryo na matagal nang nakatago, handang sumabog. Nang gabing iyon, suot ko ang aking pulang damit na may malalim na neckline at isang pares ng itim na stilettos na nagpapakita ng aking mga mahahabang binti. Ang aking buhok ay nakapusod na may ilang malayang hibla na sumasayaw sa hangin. Nang magkaharap kami ni Mang Jose sa sala, naramdaman kong may tensyon na hindi kayang itago. Lyra, sabi niya, alam ko ang mga natuklasan mo. Hindi mo kailangang matakot. Ngunit ang katotohanan ay may presyo. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit alam kong ang aming buhay ay unti-unting magbabago, at ang mga lihim na ito ay magsisimula ng isang bagong yugto. Sa susunod, haharapin namin ang isang matinding pagsubok na susubok sa tibay ng aming pamilya. May mga lihim bang dapat manatili sa dilim? O panahon na upang ilantad ang lahat? Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok ng lian, at ang langit ay nagkulay ng mapusyaw na kahel at rosas. Nasa loob ako ng kanilang sala, nakaupo sa isang lumang silya na may ukit na mga bulaklak, suot ang aking asul na barot saya na may mga borda sa gilid, at ang aking mga paa ay nakasandalyas na gawa sa ratan, na nagbibigay ng natural na ganda sa aking mga galaw. Sa aking mga daliri, naramdaman ko ang malamig na hangin na sumisilay sa bintana, habang ang mga alon mula sa dagat ay humahampas ng mahina sa baybayin. Pumasok si Mang Jose, suot ang kanyang klasikong barong Tagalog na may mga detalyeng mano-mano ang tahi at maong na pantalon. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may taglay na lungkot. Lyra, panimula niya, may isang bagay akong kailangang sabihin, isang lihim na matagal ko nang tinatago. Nilingon ko siya, ang aking puso ay kumabog ng mabilis. Ano po yun, Mang Jose? Huminga siya ng malalim at dahan-dahang sinabi, noong kabataan ko, may isang babae akong minahal na hindi dapat mahalin. Siya ay mula sa kabilang bayan, at ang aming pagmamahalan ay puno ng mga pagsubok at pag-aalinlangan. Napabuntong hininga ako habang iniisip ang bigat ng kanyang mga salita. Ano ang nangyari po sa inyo? Napilitan kaming maghiwalay dahil sa mga pangyayari sa aming buhay, ngunit ang alaala niya ay nanatili sa puso ko. At iyon ang dahilan kung bakit may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag noon. Tumigil siya saglit, pagkatapos ay nagpatuloy, at ngayon, sa pagdating mo, Lyra, parang bumalik ang mga lumang damdamin na iyon. Hindi ko maiwasang mapailing. Hindi po ba ito masyadong komplikado? Ngumiti siya ng matamis, ngunit may halong kalungkutan. At alam kong hindi ito tama. Pero minsan, ang puso ay sumusunod sa sariling landas, kahit na mahirap intindihin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga damdamin na bumabalot sa amin. Hindi lang ito usapin ng pamilya, kundi ng mga pusong naglalaban sa pagitan ng tama at mali. Bigla akong naalala ang mga sandaling magkasama kami ni Nathan, ang kanyang mga mata na puno ng pangamba, at ang mga lihim na tila nagsisimula ng bumukas. Paano na po kami, Mang Jose? Tanong ko ng mahina, pilit kinokontrol ang aking emosyon. Tayo ay may dalawang pagpipilian, sagot niya, ang itago ang lahat at magpatuloy na parang wala nang nangyari, o harapin ang katotohanan, kahit na masakit. Hindi ko alam kung anong pipiliin, ngunit ang isang bagay ay malinaw, ang aming mga buhay ay hindi na magiging ganoon kasimple. Habang papalayo siya, napansin ko ang isang maliit na kahon sa mesa,
isang kahon na may mga lihim na maaaring baguhin ang lahat. Sa susunod, isang desisyon ang kailangang gawin, isang desisyon na magtatakda ng landas ng aming kinabukasan. Ano ang pipiliin ng puso? At ano ang magiging kapalit? Habang lumalalim ang gabi sa bayan ng Lian, naramdaman ko ang bigat ng mga pangyayari na bumabalot sa akin. Nakaupo ako sa maihagdanan ng veranda, suot ang aking itim na sleeveless dress na may maliit na palda na nagpapakita ng mga hubog ng aking mga hita. Ang mga hikaw kong pilak ay kumikislap sa ilalim ng malabong ilaw ng lampara, at ang aking mga paa ay nakasuot ng simpleng itim na sandals na may maliit na takong. Sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang tensyon na parang sumisiksik sa aking dibdib. Dumating si Nathan, suot ang navy blue na polo at puting maong, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagod. Lira, tawag niya ng malumanay, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Tumayo ako, nilapitan siya, at hinawakan ang kanyang mga kamay. Nathan, alam kong mahirap ang lahat ng ito. Pero kailangan nating harapin. Alam ko, sagot niya, pero may isang bagay akong dapat sabihin sa'yo. Napabuntong hininga siya bago magpatuloy, alam ko ang tungkol kay Mang Jose at hindi lang iyon. May mga lihim siya na matagal ko nang tinatago mula sa'yo. Napatingin ako sa kanya, nag-aalangan. Ano iyon? Sabihin mo na. Hindi naging madali ang buhay namin ni Ama. May mga desisyon siyang ginawa na hindi ko maintindihan noon, pero ngayon, unti-unti kong nakikita ang dahilan. Niyakap niya ako ng mahigpit, at naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Pangako, haharapin natin ito ng magkasama. Habang yakap-yakap kami, naramdaman ko ang isang halo ng takot at pag-asa. Alam kong ang aming relasyon ay nasubok na, ngunit hindi pa ito tapos. Pagkatapos ng aming pag-uusap, nagpa siya akong pumunta sa tabing dagat, suot ang puting bestida na may mga bulaklak na disenyo, ang aking buhok na maluwag na bumabalot sa aking balikat, at ang mga paa ko ay nakalublob sa malamig na buhangin. Ang malamlam na ilaw mula sa buwan ay nagbigay ng misteryosong liwanag sa paligid. Habang naglalakad ako, naramdaman kong may mga matang nakamasid mula sa dilim. Napalingon ako, at nakita si Mang Jose na nakatayo sa isang luma at maalikabok na bangko, suot ang kanyang barong na tila luma na rin sa panahon, at may malalim na tingin. Lira, tawag niya, may isang bagay pa akong kailangang ipakita sa'yo. Nilapitan niya ako, at sa kanyang mga kamay ay may dalang isang maliit na kahon na yari sa kahoy, puno ng mga ukit na parang alon ng dagat. Binuksan niya ito, at sa loob ay may isang lumang larawan ng isang babae na may mahabang buhok, nakangiti na tila puno ng saya, at isang sulat na may tinta na bahagyang kumupas. Siya ang babaeng minahal ko noon, sabi niya, habang binabasa ang sulat. At siya ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ko maintindihan ang buong kwento, ngunit ramdam ko na ang mga lihim ay unti-unting lumalabas mula sa kadiliman. Sa susunod, matutuklasan namin ang koneksyon ng nakaraan sa kasalukuyan at ang mga sikreto na magbabago ng aming mga buhay magpakailanman. Handa ka na bang malaman ang buong kwento? Habang dumadaan ang mga araw sa bayan ng Lian, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng mga lihim na bumabalot sa amin. Sa isang hapon, nagpa siya akong pumunta sa tapat ng ilog na malapit sa bahay nila Mang Jose. Suot ko ang aking light green na blouse na may mga bordang bulaklak sa manggas, at isang simpleng maong na palda na bahagyang umaagos sa aking mga tuhod. Ang aking mga paa ay nakasuot ng brown na sandals na may strap, na komportable kahit sa mahabang lakad. Habang nakaupo ako sa tabi ng ilog, pinagmamasdan ko ang dumadaloy na tubig na tila walang pakialam sa mga pasakit ng mundo. Napansin kong may lumapit na isang matandang lalaki, suot ang puting barong at itim na pantalon, may mahabang puting balbas at mga matang puno ng karunungan. Siya si Lolo Ramon, kapitbahay nila Mang Jose na kilala sa aming barangay. Lira, bati niya ng may ngiti, mukhang malalim ang iniisip mo ah. Napangiti ako, nga po, Lolo. Minsan, ang mga bagay na hindi natin nakikita ang pinakamahirap intindihin. Umupo siya sa tabi ko, at sinimulan ang kwentuhan tungkol sa mga lumang panahon sa aming bayan. Alam mo, may mga kwento ang lugar na ito na hindi basta-basta nabubura, sabi niya, habang tinitingnan ang ilog. Mga kwento ng pag-ibig, pagkakanulo, at mga lihim na nagtatago sa likod ng mga ngiti. Natawa ako ng bahagya, parang kwento ng mga tao sa bahay namin, Lolo. Tumango siya. Minsan, ang nakaraan ay may paraan para bumalik at hinahanap ang katarungan o paglilinaw.
Habang nag-uusap kami, dumating si Mang Jose, suot ang simpleng barong Tagalog at maong na pantalon, may dalang isang lumang kahon na iari sa kahoy. Lira, tawag niya, may isang bagay akong nais ipakita sa'yo, at sa tingin ko'y panahon na para malaman mo ang buong katotohanan. Nilapitan niya kami, binuksan ang kahon, at inilabas ang isang bundle ng mga lumang sulat at litrato. Ito ang mga alaala ng isang pag-ibig na hindi natapos, paliwanag niya, habang ipinapasa ang mga ito sa akin. Habang tinitingnan ko ang mga larawan ng isang magandang babae na may mahabang itim na buhok at maputing balat, naramdaman ko ang bigat ng mga damdamin na bumabalot sa kwento. Sino siya, Mang Jose? Siya ang babaeng iniwan ko noon, ngunit hindi kailanman nakalimutan, sagot niya malungkot. At ang mga lihim na ito ang nagdala ng unos sa ating buhay ngayon. Napatingin ako sa kanya, at sa mga mata niya ay nakita ko ang pagsisisi at panghihinayang. Ano ang gagawin natin ngayon, tanong ko. Harapin ang katotohanan kahit gaano ito kasakit. Para sa pamilya, para sa pagmamahal, at para sa kapayapaan ng puso. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang mga pangakong ito na parang apoy na unti-unting sumisiklab sa akin, isang apoy na maaaring magwasak o magpagaling sa aming lahat. Sa susunod, haharapin namin ang mga paratang, pagtatalo, at mga lihim na maglalagay sa amin sa bingit ng pagkalito. Ang tanong ay, sino ang tunay na magiging panalo sa gitna ng lahat ng ito? Habang papasok ang gabi sa bayan ng Lian, ang hangin ay humahaplos ng malamig na simoy na nagpapalimlim sa paligid. Nasa loob ako ng sala ng bahay nila Mang Jose, nakaupo sa isang malambot na silya na may mga bulaklak na disenyo sa tela. Suot ang aking pulang blouse na may bahagyang bukas sa liig at isang itim na palda na medyo mahaba, na nagbibigay ng kakaibang alindog sa bawat galaw ko. Ang aking mga hikaw na perlas ay kumikislap sa ilaw ng kandila na nakalagay sa mesa, habang ang aking mga paa ay nakasuot ng simpleng itim na tsinelas. Pumasok si Nathan, suot ang kanyang puting polo at maong, ang kanyang mga mata ay puno ng sama ng loob at galit. Lira, panimula niya ng may matinding tinig, kailangan nating pag-usapan ang totoo. Hindi na kaya ng puso ko ang mga pangyayaring ito. Tumayo ako, nilapitan siya, at hinawakan ang kanyang mga kamay. Nathan, alam kong masakit ito sa atin. Pero kailangan nating magkaintindihan. Alam mo ba kung gaano kasakit ang malaman na ang taong pinagkatiwalaan mo ay may tinatago, sabi niya ng maihalong luha. Si Mang Jose siya ang dahilan ng lahat ng pagkakagulo. Hindi ko mapigilang mapaluha. Hindi ko rin ito inaasahan, Nathan. Pero hindi natin pwedeng itago ang katotohanan. Biglang pumasok si Mang Jose, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin niyo ako, sabi niya nang may pag-iyak sa tinig. Hindi ko sinasadya na masaktan kayo. Ang mga lihim na ito ay pasanin ko na lamang. Nagtagpo ang aming mga titig at naramdaman ko ang bigat ng mga damdamin na bumabalot sa amin. Ang aming pamilya, na dating matibay na pundasyon, ay tila nagiging buhawi ng mga pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay ang nananatiling totoo, ang pagmamahal na kahit nasusubok ay hindi basta-basta mawawala. Habang nag-uusap kami, narinig namin ang pagkatok sa pinto. Isang babae ang pumasok, suot ang kanyang puting bestida na may mga bulaklak na disenyo, at ang kanyang mga mata ay puno ng lihim. Ako si Mara, sabi niya, at may mga bagay akong kailangang sabihin tungkol sa nakaraan ni Mang Jose. Napatingin kami sa kanya, at ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot sa aming paligid. Ang kwento ni Mara ay maglalantad ng mga lihim na matagal nang nakatago, at magpapabago ng lahat ng aming pagkakaintindihan. Sa susunod, malalaman natin ang mga nakatagong katotohanan mula kay Mara na maglalagay sa amin sa gitna ng isang malalim na labanan ng damdamin at katotohanan. Handa ka na bang harapin ang mga lihim? Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang naging masikip nang pumasok si Mara, suot ang isang eleganteng puting bestida na may mga bulaklak na borda sa gilid na nagpapakita ng kanyang mahahabang binti at maputing balat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos, bumabalot sa kanyang balikat ng dahan-dahan, at ang mga hikaw niyang perlas ay kumikislap sa ilaw ng lampara. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at lihim, na tila naglalaman ng mga kwentong matagal nang itinago. Hindi ko nais na maging sanhi ng gulo, simula niya, pero may mga bagay na kailangang malaman niyo tungkol kay Mang Jose at sa amin. Tumigil siya saglit habang ang mga tingin namin ay nakatuon sa kanya. Ako ang babaeng minahal niya noon at hindi lahat ng kwento ang naipaliwanag ng tama.
Napatingin si Mang Jose sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at lungkot. Mara, bulong niya, bakit ngayon mo pa ito sasabihin? Ngumiti si Mara, ngunit ang ngiting iyon ay maihalong kirot. Dahil kailangan ko nang maging totoo, para sa kapayapaan ng aming lahat. Habang ikinukwento niya ang kanilang nakaraan, napagtanto namin ang lalim ng mga sugat na matagal nang nanatili. Ang mga pangakong nabigo, mga lihim na itinago, at mga damdaming hindi na kayang itago. Si Mara ay nagdala ng mga dokumento at mga litrato na sumusuporta sa kanyang mga sinabi, na nagbukas ng bagong pananaw sa buong sitwasyon. Hindi ko kailanman inasahan na magiging ganito ang kahihinatnan, sabi niya, pero handa akong harapin ang lahat ng ito. Ang mga salita niya ay parang kidlat na tumagos sa puso namin, nagdulot ng takot, pagdududa at pag-asa. Ako naman, si Lyra, ay naramdaman kong kailangan kong maging matatag para sa sarili ko at sa mga taong mahal ko. Alam kong ang mga pagsubok na ito ay hindi lang tungkol sa nakaraan, kundi sa kinabukasan na kailangang buuin. Habang lumalalim ang gabi, ang aming mga puso ay tila naglalaban, pagmamahal laban sa pagtataksil, katotohanan laban sa panlilinlang. Sa huling bahagi, malalaman natin kung paano haharapin ni Lyra, Nathan, Mang Jose, at Mara ang mga lihim na ito, at kung anong landas ang kanilang tatahakin sa gitna ng unos ng damdamin. Handa ka na bang malaman ang katapusan ng kwento? Ang gabing iyon sa bahay nila Mang Jose ay puno ng tensyon, ang hangin ay tila bumigat sa bawat salita na binibitawan. Nasa loob ako ng kanilang sala, nakasuot ng mahabang pulang damit na may malalim na palda na dahan-dahang sumasabay sa bawat galaw ko. Ang aking buhok ay maluwag na bumabalot sa aking mga balikat, at ang mga hikaw kong ginto ay kumikislap sa ilaw ng chandelier. Sa aking mga mata ay maihalo ng takot at determinasyon, handang harapin ang anumang magiging kapalaran. Nasa harap ko si Nathan, Mang Jose, at si Mara, ang apat naming mga puso ay naglalaban sa gitna ng mga lihim at katotohanan. Ang mga salita ni Mara ay patuloy na umaalingaw sa aming mga isip, habang si Mang Jose ay tahimik, tila nag-iisip tungkol sa mga nagdaang taon. Lyra, simula ni Nathan, alam kong masakit ang lahat ng ito, pero kailangan nating magpasya, kung saan tayo patungo mula ngayon. Tumango ako, tama siya. Hindi na natin pwedeng baliwalain ang mga nangyari. Pero ang mahalaga, paano natin ayusin ang sirang mga puso? Si Mang Jose ay tumayo, at sa isang malalim na hininga ay sinabi, handa akong harapin ang mga pagkakamali ko, at gawin ang lahat para maitama ang mali. Ngumiti si Mara at ako rin. Hindi na natin kailangang itago ang nakaraan. Panahon na para maghilom. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad at ang liwanag ng pag-asa na nagsisimulang sumilay. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, may isang lihim na lumitaw mula sa dilim, isang lihim na maaaring magbago ng lahat muli. Isang sulat ang bumagsak mula sa bulsa ni Mang Jose, at nang buksan namin ito, nabasa namin ang mga salitang magpapabago sa takbo ng aming buhay. Isang pangalan na hindi namin inaasahan, isang misteryo na naghihintay na masagot. Ang kwento namin ay hindi pa tapos. Ang bawat lihim ay may kasunod na lihim, at sa bawat pagtatapos ay may panibagong simula. Hanggang dito na muna ang kwento namin. Ngunit huwag kang magtataka kung may mga matang nagmamasid sa dilim, at mga kwentong naghihintay na muling mabuhay. Ang susunod na kabanata. Iyan ay isang misteryo na kailangang tuklasin. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa muli sa kwento ng mga pusong naghahanap ng katotohanan.